still, I am so blessed. And you are blessed. Why? It's because ang problema from different churches, hindi yung members lang, subalit yung pastor nila. Tayo. I hope and pray that nagkakaunawaan tayo. We have the same language here. We have the same spirit here. Last night, I heard Sister Jo, Pastor, kakausapin ko yung, let me mention this. Kakausapin ko yung, what is that? Huh? Health ministry. And then sabi niya sa akin, Pastor, kakausapin ko sila, pero ikaw, yun nandoon. Sabi niya, Pastor, baka pwede, nandoon po kayo. Sa inyo yung final decision. Sabi ko, no, kaya mo yan. Bakit ko sinabi sa kanya yun? No? It's because, listen, hindi dahil sa ayaw ko. Amen? It's because iniiwasan ko yung alin na meron akong masabi sa inyo. Na alam ko na pwedeng makasakit sa damdamin ninyo. It's because simple lang, makinig kayong lahat. Especially doon sa mga nasa ministry. Kung ang talagang puso ninyo ay maglingkod sa Diyos, hindi nyo na kailangan pa na may magpapaalala sa inyo. Totoo lang. Tama? One day, nandun ako, o one time, nandun ako sa labas, may nag-approach sa akin sa ibang ministry. I will not mention her name. No? Sabi niya sa akin, Pastor, okay lang sa akin, sa amin. No? Palit na lang kami. Anong ibig niya sabihin? Kami na maglilinis. Sila na siya usher. See? Ibig sabihin, tiga usher. Amen? True. Sample lang yon. Amen? But I thank God dun sa puso nun, tao na yon. Kasi para sa kanya, hindi big deal kung maglinis. Oh. Tama ba? Tama ba? I remember na nag-i-start ako sa ministry, ako lahat. Ako naglilinis, true. Wala pa akong asawa. No, yung time na yon. Why? It's because minsan, sila Brother Reggie at sila Brother Jim, di ko alam nasa na sila ngayon. You know what? Late din sila darating sila nakalatag na. And nung natitrain na sila, and then, maaga-aga na sila pumupunta sa church. No? But still, tao dito, kailangan namin magtulong-tulong. I thank God for that. No? Amen? No? Ako yung worship leader din noong time na yon. No? Ako rin yung gitarista yung time na yon. And pagkatapos ko mag-gitara, pagkatapos ko mag-lead ng worship, bababa ako. And then, ako din yung sa announcement. And pagkatapos ko sa announcement, ako din yung mag-preach. At pagkatapos ko mag-preach, ako din yung magliligpit ng mga upuan. That's me before. Ang tanong, nagreklamo ba ako sa Panginoon? I thank God na hindi. That's why wag niyo sabihin sa akin, Pastor, bakit si Pastor walang ginagawa? Listen to me. So, I hope and pray this time, ang nasa puso niyo, malibre na ako sa bagay na yan. I hope and pray, pag nakikita niyo ako na tumatayo dyan o nakaupo lang dyan, you know what? Hindi nasa isip niyo si Pastor, dito walang ginagawa. Listen. Change court. If you want. True. Amen? Diba? It's because kung minsan, ang nasa puso natin, ayaw tayong malalamangan at ayaw din natin magpapalamang. Tama ba? Now, ako ang gagawa ng decision ngayon saan? Sa health ministry. Are you ready? I said, are you ready? No more health ministry. Okay? But listen to me. Lahat ng nasa ministry, lahat ng disciples, you know what? In-expect ko kayo every Saturday.
no, na mag-i-involve kayo sa paglilinis. Amen. Amen? Okay? Wala ka ng problema. Amen. No? Anong problema? No. Hindi ko sinasabing, you know what? No, you're still in the ministry. But, ang sinabi ko, you know what? Yung title lang na health ministry, forget about that. Amen? You're still the leader. Amen. Naunawaan niyo po ba? Amen? Usher, worship team, no, you must be here. No, health ministry, sino yung nasa health ministry? Let me see your hand. No, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. You must be here every Saturday. Amen? Amen. So can you imagine, hindi lang kayo apat. Ang dami nyo na. Tama po ba? Na magtutulong-tulong. I hope and pray next Saturday, wala na akong maririnig. Okay? Amen. In-enjoy nyo ba? Why? It's because, listen, you know what? No, alam ko na tama ang puso ninyo. Malinaw po ba? Alam ko na ang puso ninyo ay mabuti. Meron lang kayong hindi pagkakaunawaan sa schedule. This time, you know what? Huwag nyo nang problemahin yung schedule. Why? It's because lahat kayo, kinakailangan na naririto kayo. Okay po ba? Okay po. So, si Sister Jo ang mag-a-assign sa inyo, no, ang tinutukoy ko sa lahat, no, na involved sa ministry, no, kung saan at kung anong oras kayo. Tama? Kung sino yung naka-duty, tawag dito, before ng NFE, and kung sino yung naka-duty, no, after the NFE. Okay? Okay po. Clear? Wala na kayong struggle? Wala na kayong problema? I hope na last na yan. Okay? Amen? So, at least, hindi na ako kakausapin ni Joe mamaya. Amen. Sa lahat ng mga nasa health ministry. Amen. Why? Kasi listen, no? Gusto ko na itama ninyo pare-pareho ang puso ninyo. When you do these things, I know na ginagawa niyo yung pare-pareho sa Lord, but please, stop complaining. Amen. Pag may sinabi yung leader nyo, matuto kayong makinig. Amen. No? Do not try to argue. Huwag kayong makipag-argue. Pastor, I know, pinapaliwanag mo lang. But listen, matuto ka munang makinig. Kung sa tingin mo, nagawa mo na, and sa tingin mo talagang hindi pwede, then ibigay mo yung bahagi mo. Amen. Pwede ba yon? Pwede ba yon? No, in fact, we are doing that. Why? No, ginagawa natin yan na merong saya sa puso ng bawat isa sa atin. Is that clear? Is that clear? No? So, malinaw na, Sister Jo. Okay? No? So before, meron kang 4. So now, you have all. Okay? So, kapag hindi dumating yung 4, ibig sabihin, meron ka pang 20. Amen. So, it's up to you kung paano mo i-manage. Amen? So, magsasawa ka na. Okay? Amen. Are you offended? Offended ba kayo sa akin? Ha? Amen? Offended po ba tayo? Okay, that's good. I hope and pray na nagkakaintindihan tayo pare-pareho. Amen. Amen. So, give me at least 15 minutes more to finish this. Amen. So, look at this. Do not allow yourself to operate on disobedience to God's instruction. Are you there? Are you there? No, why? It's because kung patuloy tayo mag-ooperate sa ating
kawalan ng pagsunod sa iniuutos ng Diyos sa buhay natin, I tell you, you know what? Ikaw at ako ay mapapahamak lamang. Like what happened sa Israel. Like what happened sa pinangungunahan ni Joshua sa kanilang kapanahunan. Why? It's because malinaw yung instruction ng Diyos sa kanila. And listen to me, ang problema kung bakit sila napahamak, why? It's because hindi sila sinamahan ng Diyos. Hindi nila pwedeng kaladkarin ang pangalan ng Diyos sa isang bagay na kung saan, you know what, sila mismo ay namumuhay din sa kasamaan. Hello? That's why I hope and pray na ito ay patuloy na magpaalala sa iyo sa akin. Hindi natin pwedeng dalhin ang pangalan ng Diyos anytime o kung saan man, kung mismo tayo ay namumuhay sa kasamaan. Amen. Kahit na anong in Jesus' name mo dyan, I tell you, it's useless. True. Why? It's because kung ikaw mismo, no, yung dapat i-review para sa iyo yun. Amen? No? Kung minsan nagiging religious tayo, no? That's why I hope and pray na makita ninyo itong bagay na ito sa buhay natin. No? Tanungin natin sarili natin, saan ba ako nag-disobedient? O naging disobedient sa Panginoon? Tanungin nyo yung sarili nyo. First, sa bawat mensahe ba na inyong tinatanggap dito, no, buong puso mo ba ito talagang nilalakaran o hindi? True. Amen? Naunawaan niyo po ba sinasabi ko? No? Sa bawat instruction ba na nare-receive natin pare-pareho sa Diyos, no? Nalalakaran ba natin talaga to o hindi? Malinaw ho ba? Malinaw ho ba? That's why dun mo makikita sa sarili mo kung meron ba talagang obedient heart o disobedient heart. Ikaw at ako. Malinaw. No? That's why do not allow yourself to operate on disobedience to God's instruction. Why? It's because alam natin na ang kahantungan lamang nito ay kapahamakan para sa atin. And look at this. Do not allow greed to operate in your life. Amen. No? Why? It's because the moment na ang kasakiman ang siyang nauna sa puso natin, I tell you, no? Wala na lahat. Nakalimutan mo na lahat kung ano yung tama na isinet mo sa buhay mo. Why? It's because, you know what? Hinayaan mo yung puso mo na makorap ng kasakiman. Look at verse 11. Nagkasala ang bayang Israel, nilabag nila ang aking utos, kumuha sila sa mga bagay na iniutos kong tupukin, may inumit sila. Tama ba? Bakit sila kumuha ng mga bagay? It's because para sa kanila, na-attract sila doon. Are you with me? That's why kinuha nila yung ipinagbabawal ng Diyos. Once na na-attract ka, then doon mo makikita sa sarili mo, you know what, kung ano talaga yung totoong laman ng puso mo. Tama? No? Sabi ng Diyos sa kanila, no, huwag kayong kumuha ng kahit na anumang mga bagay. Eh, yung isa sa kanila, si Akan, o si Achan, no, nakita niya, you know, na maganda sa kanyang paningin. That's why kinuha niya, siguro bago niya